Hello mga brothers and sisters, mga kababayan natin dyan. Magandang araw ulit sa inyo, magandang buhay. At habang nandito pa tayo po sa ating lupang pinanggalingan, ay bibisitahin natin yung ating mga pananim doon sa bukid. Batalda tayong itak para dipinsa sa mga baka may mga ahas doon sa ating pupuntahan. Kaya samahan nyo ako ngayong araw. Let's go. At habang naglalakad tayo, i-share natin sa inyo yung ating mga madadaanan po mga kababayan, kasi lalakarin pa po yung pupunta doon sa ating mga pananim. Medyo malayo po, nasa mga isang oras siguro yung ating lalakarin, kasi itong daanan na to hindi kayang pasukin ng sasakyan o ng motorsiklo. Kaya maglalakad lang tayo papunta doon. At habang tayo ay naglalakad, i-share natin sa inyo yung ating mga makikita. So, let's go. Ayan po, ito yung daanan papunta doon sa ating sakahan. At makita natin yung mga area na ito po ay sa ating rin to, sa ating mga relatives. Itong mga kawa na to, ayan o, ang daming bunga. Sa ating tiyahin po ito na ating makikita. So halos kadalasan dito sa aming lugar ay mga relatives natin yung may-ari. Gaya nito, yung mga kakawa na yan ay sa atin pong tiyahin yan. Kasi magkatabi-tabi lang yung mga lupain ng ating mga ninuno dito sa aming lugar. Pero yung amin ay nasa dulo po mga kababayan. So, bibisitahin natin ngayon kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta at nakabalik sa ating nasunod na kunting lupain galing pa sa ating mga ninuno, ating mga kalululuhan. So ngayon ay may araw na po tayo napuntahan at balikan yung ating mga pananim doon, kasi nagpatanim ako ng durian at saka yung kakao doon sa ating pinsan. Kaya may time tayo ngayon na puntahan yung ating mga pinapatanim. Kaya let's go po. Grabe, may napansin ako dito, ang daming bunga ng kakao. Ito po yung tamang pag-alaga ng mga kakao mga kababayan. Pinabalot siya, ayan o, pinabalot ng cellophane na may butas dito sa ilalim para hindi siya kakainin ng mga insekto. Pag harvest mo nito is talagang walang bulok yung makukuha mo pag binabalot mo ng cellophane. So nasa malaking porsyento ng wala siyang sira pag nakabalot. Nasa mga 90% na walang bulok yung cacao seeds na makukuha mga kababayan. Yan is kunting kaalaman lang po. Ayan. Pero yung cacao na yan, hindi po yan sa atin, sa tiyahin ko po yan. So tuloy tayo sa paglalakad kasi medyo malayo pa po yung ating pupuntahan. Kasi nasa dulo po yung amin kasi. At dito na part is sa tiyahin ko to. Diyan sa kabila is satyuhin po natin din. Diyan sa kabila. So may mga kalakihan din yung mga lupain nila dito. Itong sa tiyahin ko is nasa mga 5 hektarya siguro to.
Saka yung sa tiyuhin ko din dyan sa kabila is 5 hektarya din. Yan oh. Marami na pong mga pananim. Mga lansones, ayan lansones, rambutan, mga durian, kakao. Dami nang pwedeng pagkakitaan po mga kababayan. Pag sinasaka mo lang yung lupain ay talagang may aanihin ka sa panahon. Habang tumatagal yung panahon ay may magpagkakitaan ka po mga kababayan. Ano, dyan po yan na part na yan, yung bundok na yan, yung mga tawag nito, yung masukal dyan, yan po yun sa tiyuhin ko. 5 hectares din po yan mga kababayan. So malaki-laki. Yung sa amin pa ay doon pa sa unahan. At sa tabi niyan is sa kapatid din ng tatay natin. Diyan banda. Nabinta sa tatay ko kasi yan dati. Tapos nabinta yung nung ano na nagipit yung pamilya kaya nabinta sa kanyang kapatid, kaya yung may-ari niyan ngayon is yung tiyahin ko na po mga kababayan. Pero yung doon sa dulo sa nanay natin, yun yung ating pupuntahan. Ayan. Ayan. Ang daming pananim na ano dito. Oh, lansunis ay ano. Sa likod ko yan, ang daming lansunis. Yung mga lansunis po yan. So, wala bunga ngayon kasi season yung lansunis na mamunga siya po mga kababayan. So, dito sa unahan may kunting ilog dito, or munting ilog. So, naalala ko yung kabataan namin, dito kami naglalaba, at sayang saya po kami kasi dito kami naliligo sa munting ilog. So, ngayon mahina yung kanyang agos kasi tag-init na po, umpisa na ng tag-init, kaya ang tubig niya ay mahina. Ayan po mga kababayan. So dito napakalinis na dati ng tubig dito. Dito kami naglalaba. Ayan o. Kaya tubig dyan. Dyan kami naglalaba dati. So naliligo kami dyan. May makita pa tayo mga isda dati, yung gaya ng mga hito. Dyan. At sayang saya kami. Kabataan namin yung mga kapatid ko. Habang naglalaba yung ating ina dyan, kami po ay naliligo dyan sa ilog. So yung mga taga-probinsya lang po yung mga karilit ng mga ganyan, kasi dito lang po sa probinsya ang makakaranas ng mga ganyan mga kababayan, sa ilog maglalaba. Kasi walang tubig doon sa bahay natin itirhan, kaya sa ilog po maglalaba ang karamihan mga kababayan. Malapit akong hinihingal. So, umaga pa po, presko pa po yung hangin. So, ang tahimik dito, walang ibang naglalakad kundi tayo lang po mga kababayan. So, safety naman dito kasi nung kabataan pa ay lagi kaming naglalakad dito. Sanay na tayo sa lugar na gaya nito mga kababayan. Ayan, so ganito kahirap yung daanan. Ayan, oh. May dumadaan na mga motorsiklo dito, pero yung mga sanay na magmotor, ayan, oh. Mahirap. May daanan dito na dati pa, yung sa laging pa itong daanan na to. Ngayon ay walang maayos na daanan. Kaya nahihirapan kami sa pagpalabas ng mga produkto. Kinakarga pa ng kalabaw para madala doon sa bayan. Kasi pag pinapasyan mo, mahihirapan ka. Ayan, oh.
Ayan. So mga po, kadalasan produkto dito is kakao talaga mga kababayan. Ayan o. Itong kakao na dito hindi inaalagaan ng maayos. Ayan, naging ganyan. Ayan, may bahay dyan. Magkita tayong bahay o. Bahay po yan yung tsuhi natin. Kapatid ni mama. Ayan dyan. So itong lupa na ito dito is galing pa sa ating mga ninuno. So nasiparit din nila yan. At may kanya-kanya ng may-ari. Yung dyan banda sa tiyuhin natin. Doon banda din sa unahan ay sa tiyuhin pa rin. Sa kabila sa tiyahin. Doon sa amin sa unahan pa. Ayan. Grabe ang hingal. Sumasakit yung tuhod ko mga kababayan. Ayan ang bahay ng tiyuhin natin. Ang bahay dyan sa pinsan ko din yan. Ano. So napakalamig ng hangin dito. Kasi marami pang mga punong kahoy. Ayan. Grabe. Ito po yung lupain ng ating mga ninuno. Ayan dito. Medyo may kalakihan dito mga kababayan. Papunta doon. Yung sa amin ay nandun pa. Grabe ang tanawin dito. Ayan o. Kitang-kita natin dito yung Mount Apo. Ayan yung Mount Apo mga kababayan o. Ayan. Zoom in natin konti ha. Ayan. Yun yung Mount Apo. Ang ganda ng tanawin dito po. Ayan. Magkita din siguro natin yan doon sa ating bukirin. Ang ganda. Ayan po mga kababayan, mga brothers and sisters, nandito na po tayo sa ating munting lupain o sakahan. Ayan po. Sa likod ko yan po yung ating area. Dito may mga kakao rin po mga kababayan. Ang unang tanim. At may mga bago rin tayong pinatanim po mga kababayan. So, pakita natin. Let's go. So, ayan po yung durian. Atin po yan. So, walang bunga. Ito yung kakao. At atin na po ito mga kababayan, yung kakao na ito. Yan. Hindi na balot. Kasi walang panahon. Inisprehan yung kanyang damo para mamatay. Yung damo. Yan dito. May durian din tayo dyan. Kaso walang bunga. Dito tayo. Yung mga bagong pinatanim tayo dito po mga kababayan. Ayan o. Ito yung area natin. So habang nagtatrabaho tayo, so meron tayong pinaalaga dito na sakahan o nabukirin. So balang araw may tayo, may pagkakitaan din po mga kababayan. So, wala pa akong nakitang tanim na durian. Ayan pala yan yung ayan yun yung pinatanim natin na durian. Buhay na po. Ayan. So meron ding bagong kakao. Ayan dito durian din. Ay kakao. Ayan bagong tanim na kakao. Ayun. So balang araw may pagkakitaan tayo. Ayan. Mga kakao. Tapos ito durian. Ayan. So ito po yung ating bukirin. Ayan po mga kababayan. Ang ganda ng view.
dito sa ating area. Ayan ang mga kakao. So nakakataba ng puso o magiging happy tayo pag makikita natin yung ating pananim is buhay na. Ayan o, durian. Yan. Yan. Yung pain na yan papuntang baba. Isa atin po yan. Ang ganda ng view. Yan o. Pwedeng maggawa ng kubo dyan o. Gumawa ng kubo. Tapos yung view. Yung mga tapo. Kitang kita natin doon sa harap. May mga puno rin tayo sa gilid-gilid oh. Mga Gemelina. Yan, hanggang doon sa may ilog po yung ating bukirin mga kababayan. So hindi naman siya gaanong kalakihan. Ayos ito po. Ayos na to. Kaunting ano lang pananim pangkabuhayan. Yan, buhay na yung ating kakao. Ayan, salamat nga pala sa ating pinsan na si Ronald. Siya yung pinatanim natin dito. Ayan o. Siya yung nag-alaga sa ating sakahan. Kasi busy po tayo mga kababayan sa paghatid ng tulong. Siyempre kasama ni Pugong Biyahero. Ayan, at ng team. Ayan. Ang ating munting bukirin. Ganda ng tanawin po. Magtatabas tayo ng kunti dito. Ito talaga yung ano natin dati, yung kabataan natin. Dito tayo sasaka kasama natin. Siyempre yung ating mga magulang. Dinadala tayo dito sa bundok. Kasi farmer po yung ating magulang. So, hindi mawawala sa atin yung pagiging magsasaka. At huwag niyong ikahiya na isa kayong magsasaka. Kasi walang makakain ang bansang Pilipinas kung walang magsasaka. Kaya be thankful tayo kasi andyan yung mga magsasaka natin para may makain tayo araw-araw mga kababayan. Ito balang araw makapag-harvest tayo ng ating munting pananim dito. So may pagkitaan tayo balang araw. Habang tayo tatanda is may pagkukunan tayo ng kunting pambili ng pagkain mga kababayan. Sipag lang. Ganyan talaga yung buhay mga kababayan. So punta tayo dun sa baba. So ayan po mga kababayan. So natutuwa lang ako kasi nakikita ko yung ating mga pinatapatanim na buhay na. Ayan, so alagaan na lang yan hanggang sa mamunga yung mga pananim natin dito. Yung mga kakao, yung ginagawang tsokolate. So drafting po yan. Kapag lagi lang siyang nalinisan, mga 5 taon is mamunga na po yan. So habang wala tayo rito palagi kasi busy po sa pagmimisyon sa araw-araw, mabuti na yung may nag-aalaga sa ating mga pananim mga kababayan, yung mga durian. Kasi pag natabunan niya ng damo, mamamatay po yan. Kaya kailangan alagaan, tabasan ng damo para hindi siya mamamatay. Yung kakao natin may mga bagong dahon na po. Ayan yung bagong dahon na. Yung durian din po natin.
Yan. Ayun oh, may bagong dahon na rin po. So ano, nakakatuwa na makita mo ganito yung ano, yung bukirin. Kasi habang busy tayo ay may ano rin tayo dito mga kababayan. May pinapatrabaho na ating munting pagkakitaan pagdating ng panahon. Ayan. So gaya ni dito, so malaki yung lupain ni dito mga kababayan natin is medyo kaunti lang. Pero taniman pa rin natin para kahit kunti yung ating ma-harvest ay may pagkukunan din tayo ng pagkakitaan pagdating ng panahon. Yan, kaya ako nandito po sa ating munting bukirin kasi wala pa po kaming lakad. Namatayan po yung ating kaibigan kasamahan sa team na si Mang Ili. Namatay yung kanyang tatay. Kaya deepest condolences po sa kanyang pamilya. Siyempre pumunta tayo doon nung isang araw, nag vigil tayo. Doon tayo nakikiramay sa kanyang pamilya, sa kanyang general, sa mga kapatid niya. Andun tayo. Be strong lang. Ayan, alam naman natin na matibay ang loob ng ating kasamahan, si Mang Ili at si Ralph. So andito pa rin tayo, umalalay para po sa kanila mga kababayan. Para din sa inyo po, sa mga charity viewers, sa mga sumusuporta sa team, sa buong Puging Biyahero team, maraming salamat po sa inyong lahat. At lalong lalo na po ang sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat. At naway nasa mabuti tayong kalagayan ngayon sa ating lahat. At gabayan tayo ng Panginoon palagi. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please subscribe po ang PB Team Peter Paul. At meron din tayong FB page. Paki-follow na rin po ang PB Team Peter Paul. Sa hindi pa po nakapag-subscribe at follow, hit na rin po ng subscribe at ng follow sa ating munting channel. Ayan po, we love you all, God bless. Na-share natin yung ating buhay dito sa bukirin, sa aming lugar. Na-share natin yung ating munting kayamanan. Hope nag-enjoy kayo sa ating munting videos. God bless us all, we love you, bye bye.